Hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Hindi walang okay pa kayo, wala. O nirapan na kami at hindi tinanggap yung coffee table na inaalok namin. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na town with evidence. Naku po! Grabe ang banat ni Franz Castro. Oo, nakisali si Franz Castro sa storya ni Pastor Apollo Kibuloy. Oo mga kabibig. At alam nyo ba kung sino ang kanyang binanatan? Si Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba kung ano ang sinabi ni Franz Castro? Napakasamang ehemplo si VP Sara Duterte. The nerve niya de. The nerve niyo magsabi ng napakasamang ehemplo daw si VP Sara Duterte. So it means Franz Castro, hinusgahan mo na si Pastor Apollo Kibuloy? Really? Lawyer ka? Chief Justice ka? Nasa Supreme Court ka, te? Grabe ka naman, te. Ito, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro says that Vice President and Education Secretary Sara Duterte is setting a very bad example for coddling Apollo Kibuloy, who is an accused rapist of children. Wow! Accused talaga? Hindi alleged? Wala pa ngang nangyari sa kaso, accused na. Sabi ni Franz Castro, mga kabibig ha, hold your breath. Itong sabi niya, hindi ba alam ni Vice President Duterte ang sandamukal na mga kaso ni Kibuloy dito at sa ibang bansa? Kahit nasa ibang bansa, yung women and child abuse, may mga involved pa mga pag-i-export na mga baril at the others. Teka muna, te ha. Correctionan muna kita ha. Mga kaso. So, hindi pa na hukuman or hindi pa na verdictan or nagbigay ng verdict ang court. Mga kaso pa. So, pwede pang iapila or pwede pang sabihin na hindi guilty or guilty si Pastor Apollo Kibuloy. It's still innocent until proven guilty. Diba? So ito pang sabi ni Franz Castro. So parang napakasamang ehemplo ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa tingin natin ay coddler siya ni Kibuloy na isang akusadong rapist na mga bata. Nako, Franz Castro, si VP ba ang isang napakasamang ehemplo? Is it talaga, te? Ay, iparemind ko sa inyo ang videong ito ha. Galing sa bibig ni VP Sara Duterte. Para magkaalaman. And also, itong isinisigaw ng mga parents, ng mga parents, bisay mga ginikanan or mga ano bang Tagalog sa bigyan mga ginikanan, oy. Basta, pasensya na, oy. Ang hirap talaga mag-Tagalog. O, diba? So, panoorin nyo ang video ito. Sasabihin ni Franz Castro, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara, nasaan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata diyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral.
Kanina po sa labas, nakita namin si Congresswoman Franz Castro. We tried to reach out. Nabibigyan siya ng coffee table ng hands-off kasi nandun po ang mga istorya ng mga magulang. Nandun kung paano ang hirap sa araw-araw, kung paano po kami gumigising, lumaban para sa pagmamahal sa anak namin. Pero napakasakit. Alam niyo ba, walang okay pa kayo, wala. O hinirapan lang kami at hindi tinanggap yung coffee table na inaalok namin. Kung siya talaga may pagmamalasakit sa magulang, ako, ang anak ko sa bundok, may mga anak pa akong estudyante. Pero bakit? Bakit wala man siyang effort na mag-reach out at alamin ang kalagayan namin? Na sana tinanong niya ang mga bago lang na galing sa organisasyon namin. Pero tumulong ba sila? Hindi. Kaya sana makikita to ng mga magulang, ng mga estudyante na itong mga organisasyon na to ay naging tulay kung bakit nasira ang buhay ng mga bata at ng pamilya po namin. So ano kabibig? Take note ha, ito ang sabi ni VP Sara Duterte. Take note, hindi ako ang may kaso ng kidnapping. Hindi ako ang may kaso ng human trafficking. Oh, ano to, Castro? So it means ikaw ang may pinakamagandang ehemplo ng mga kabataan? VP Sara na ang nagsabi. Ay, naku te. So ano to? Pandaot-daot dyan na imong gibuhat, day. Para igno dyan kang malinis na tao, day. Perfect, day. Bakit? Wala bang karapatan magbigay ng opinyon si VP Sara Duterte? Bakit ba? Bakit ang dali-dali yung maghusga ng tao? Ang dali-dali yung, mga tawag dito ba, mag-bash ng tao. Napaka-bilis lang yung magsalita ng napakasamang ehemplo. Bakit gusto mo bang palitan ang VP natin, magiging DepEd Secretary ka? Every now and then, tinitira mo si VP Sara Duterte. Naramdaman namin, at naobserbahan namin, na parang you really hate VP Sara Duterte. Really? Ganon ba, Ka-insecure? Beauty and brain? Kaya nga, mga kabibig, ito pa, Ay, may nakita akong post, na mugshot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na kinasuhan ng paglabag ng RA 10364 or Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012 at kidnapping and failure to return a minor. Baka ito ang napakagandang ehemplo na sinasabi niya. Baka siya may pinakamagandang ehemplo, mga kabibig. Diba? Huwag tayong magmalinis, Diba? Ganun kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito? Na-shock ako, ha? Pero may explanation naman si Franz Castro tungkol sa kasong kidnapping. Gusto niyo bang malaman kung ano ang kanyang explanation? Panoorin niyo to. Ma'am, any statement doon sa nangyari sa inyo dyan sa Mindanao? Kalaingod. Oo. Kriminal na pala yung tumulong, sumagip sa emergency situation ng mga bata at ng mga guro. So, kinukondena namin yung pagpapataw ng criminal cases sa amin dahil sa tingin namin wala kami ginawang masama at sa tingin namin wasto na tumulong sa mga bata at mga guro na nasa alanganing sitwasyon na kung saan yung kanilang buhay ay medyo naalangan dahil nga sa banta ng mga armadong mga tao na nandoon sa eskwelahan na pilit silang pinaalis. Kaya tingin namin ay wasto lang yung ginawa namin pagsagip sa buhay dahil nangyari na ito dun sa ilang mga schools, alternative schools, katulad ng Alcadev na kung saan yung guro, yung executive director ng Alcadev ay pinatay din ng walang alinlangan ng mga paramilitary. Kaya ayaw na namin mangyari ito. Kaya quickly nag-respond kami doon sa pangangailangan na dapat na tulungan itong mga bata at saka mga guro. Yung inihandang kidnapping case, anong reaction nyo rito? Nakahain na yung kidnapping case at saka yung child trafficking. So, naghahanda kami doon sa preliminary investigation. So, in 10 days, sasagutin namin yung complaint at naghahanda na kami ng counter affidavit. So, gusto ko lang
gusto ko lang anuhin kanina, no, yung latest na statement ni General Galvez kaugnay yung pagbibintang na nakapit daw ni Kasaturo. Ako personally ay member daw ng CPP-NPA. So ito ay walang katotohanan. So sa statement Well, ano masasabi niyo mga kabibig? Basta ako, niwala ako sa sinabi ni VP Sara Duterte, hindi ako ang may kasong ng kidnapping. Hindi ako ang may kaso ng human trafficking. Yan ang sinabi ni VP Sara Duterte. Kayo na ang bahalang maghusga kung sino ba ang napakalinis, magandang ehemplo ng kabataan. Diba mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. And also, I would like to say thank you very much sa aking mga supporters dyan. I really appreciate your time and effort for always watching. Share mo ang video, ha? And also mga bashers ko dyan, I love you very much from the bottom of my heart. Salamat po talaga kasi binigyan niyo ako ng oras para panoorin. Comment down below, sino ba ang may pinakamagandang, magiging magandang ehemplo ng kabataan? Si VP Sara Duterte or si Franz Castro? Let me think. Comment down below. Bye everyone. See you next time.